Si Misha de la Cruz, isang 27 years old na babae, ay may lihim na itinatago sa kanyang pagkatao. Hindi siya tunay na transgender at nagpapakilala bilang Misha Asuncion. Ngunit siya ay nagpapanggap na isang transgender sa harap ng mga tao. Pinilit na magsuot ng makapal na kolorete sa mukha upang makapagtago. Ang dahilan? Siya ay pinagbintangan ng isang malaking krimen, ang pagnanakaw ng nagkakahalaga ng 4 milyon na alahas. Sinadya ang lahat at sa kabila ng kaniyang pagsusumikap na ipagtanggol ang sarili, siya ay na-set up lamang sa takot na mahuli at mapagbintangan pa rin sa ibang krimen. Nagpa siya siyang magtago at magbihis bilang isang transgender at nagtatago sa probinsya. Walang pamilya, walang kaibigan. Siya ay ulila sa buhay at ang mga mata ng lipunan ay patuloy na sumusubok sa kanya. Ang mapaglarong tadhana ay pinag-aruga pa siya ng lalaking walang maalala, ngunit paano kung ang lalaking iyon pala ay may kaugnayan sa pamilyang nagkaso sa kanya? Tunghaya ng kaniyang kwento at kung paano nahulog ang puso niya sa tigasing si Simon. Sa araw na iyon, naglakad si Misha patungo sa isang convenience store. Nagbabalak na bumili ng pagkain para sa kanyang sarili. Ang paligid ay tahimik at malamig. Ngunit sa kanyang paglapit sa tindahan, isang hindi inaasahang pangyayari ang sumalubong sa kanya. Isang lalaki, ang pasuray-suray na naglalakad mula sa kanto. Ang mga mata nito ay halatang hilong-hilo at ang katawan nito ay parang hindi kayang magpatuloy sa paglalakad. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa dumudugo nitong ulo at ito'y dumadaloy mula rito. May naguudyok man kay Misha na huwag tulungan ng gwapong lalaki, lalo pat baka napagtripan nito sa kanilang lugar. Isa pa, di hamak na malaki ang pangangatawan nito at matangkad, baka hindi niya rin kayanin na akayin. Baka hindi siya ang nararapat upang tulungan ito. Ngunit pinalaki si Misha na maging mabuting tao. Hoy! Ano nangyari sa'yo? Tanong ni Misha at nagmamadaling daluhan ng lalaki. Ngunit hindi siya pinansin ng lalaki at tuloy lamang sa paglalakad kaya napairap sa hangin si Misha. Mabilis na tumakbo si Misha at iniiwasan ang mga matang tumitingin mula sa mga paligid. Hindi siya makakapayag na madawit ang sarili sa isang insidente kung saan pa siya ang pagdududahan, lalo pat na trauma na siya sa nangyaring pagsiset up sa kanya sa kasalanang wala siyang kasalanan. Ayaw niya ng gulo, ngunit sa kabila ng takot, isang awa ang dumaloy sa kanyang puso. Hindi siya makakatulog ng matiwasay kung hindi tutulungan ng lalaki. Inalalayan niya ito sa kabila ng kanyang takot. Okay ka lang ba? May tama ka sa ulo. Magsalita ka naman. Saan bang bahay mo? Upang makahingi tayo ng tulong. Tanong ni Misha. Ang lalaki ay pilit na nilalabanan ang mga kamay ni Misha. Ngunit wala itong lakas. Hoy! Ang sungit mo naman! Ikaw na nga itong tinutulungan. Ikaw pa itong nag-iinarte. Dagdagan kay butas dyan sa ulo mo eh. Ines na pananapos ni Misha. W- Wala akong maalala. Hindi ko alam kung sino ako. Natatakot ako. Sagot ng lalaki. Hindi ko, hindi ko maalala kung anong nangyari. Tumigil si Misha saglit. Nagdadasal na sana ay may dumaan at makakita sa kanilang dalawa upang mahinga ng tulong ni Misha. Kaya't niyaya na lamang niyang lalaki sa likod ng convenience store. Pinilit niyang maging mahinahon, ngunit hindi niya maiwasang magtaka kung bakit ganito ang kalagayan ng lalaki at kung anong nangyari dito. Sa tingin mo, anong nangyari sa'yo? Pinagtripan ka ba ng mga tao dyan sa kanto? Ninakawan ka ba nila? Napansin kasi ni Misha na wala ni isang alahas ang lalaki o gamit man lang. Hindi ko alam. Hindi ko maalala. Ang pagtulong ko lang ang naaalala ko. Sino ba ako? Ha? Wala akong alam. Sagot ng lalaki. Ang mga mata nito ay puno ng takot. Hindi rin alam ni Misha ang gagawin niya. Natatakot siyang pumunta sa presinto lalo pat baka makilala ang pagkakakilala niya at mahuli. Kaya nagpa siya na lamang si Misha na dalhin na lamang ang maliit niyang apartment ang lalaki. Tinulungan na lamang ni Misha ang isang estranghero na wala namang alam tungkol sa kanyang sitwasyon. Sa akin ka na muna tumuloy pansamantala. Paniguradong may maghahanap na naman ng nawawalang anak. Asawa o kapatid sa mga susunod na araw. Maghintay na lamang tayo na pwedeng mangyari. Inasikaso ni Misha ang estrangherong lalaki at buti na lamang ay undergraduate siya noon sa kolehiyo sa kursong nursing kaya kahit papaano alam ang pwedeng gawin ng mga sa mga galos ng lalaki
maski nasa bitak nitong ulo. Magiging okay ka. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero tutulungan kita. Buti na lamang at hindi mo naman nakalimutan magsalita. Nakikita ni Misha na kunot ang noo ng lalaki bago nagsalita. Isa ba yung biro? Anong mabuti sa lahat ng mukha? Madiin na napapikit si Misha dahil sa kagaspangan ng pag-uugali ng lalaking tinulungan. Hoy Pogi, baka nakalimutan mong ako tumulong sa'yo. Kaunting respeto naman. Kung masama lang din ang ugali ni Misha, ay kanina pa niya tinuluyan ng lalaki. I'm sorry. Kanina pa kasi masakit ang ulo ko kakaisip kung sino ba ako. Naawa si Misha sa tinura ng lalaki kaya napabuntong hininga na lamang siya. Ganito na lang. Pansamantala habang nasa poder kita, simula mo nang itatawag ko sa'yo. Pangalan niya ng huling western movie na napanood ko noong nakaraang gabi. Tumango na lamang si Simon bago muling nagtanong. Ikaw? Sino ka? Di ako sinuka. Iniri ako. Napairap si Simon kaya naaliw sa kanya si Misha. Mukhang attitude ng estrangherong tinulungan niya. I know that dumbass. Pawalang ang pagkakasabi ni Simon kaya gulat na gulat si Misha. Magandang accent nito at halatang may pinag-aralan subalit minalas lang talaga dahil nawala ng alaala. Ito naman, hindi ko naman mabiro Simon. Ako si Misha Asuncion, isa akong parlorista sa kabilang kanto lang yan. At yeah, transgender ako. Yun din naman ang malalaman ng lalaki lalo pat kalat naman na sa barangay nila na transgender siya lalo pat yun ang pagkakilala niya sa mga taong nakakasalamuha sa parlor. You're what? Napairap na lamang si Misha sa reaksyon ni Simon lalo't ito ang palagi niyang naririnig at nakikitang reaksyon ng mga taong sinasabihan niya ng kaniyang pagkatao. Nakakatanggap siya ng negatibong opinyon kahit wala naman siyang nasasaktang tao. Kung may problema ka sa pagiging transgender ko, pwede kitang ihatid na ngayon din sa barangay upang makahanap sila ng taong makakatulong sa'yo. Kung ayaw mo sa mga kagaya ko. No, Misha. Nagulat lang. Boses babae ka. Hindi makapaniwala ang binata na nakatitig sa magandang mukha ng transgender na nasa harapan. Hindi siya naniniwala lalo pat maganda ang pandinig ang boses nito. Pilipeke ko lang. Gamay na niya ang pagsisinungaling. 6 na buwan na rin siyang nagtatago kaya hindi na bago sa kanya ang magsinungaling. And your face? Nagparetoke ka ba? Hindi talaga naniniwala si Simon. Ngayon na nawala na ang hilo niya ay may parte siya na naging crush si Misha. Gawa rin syempre. Pinaningkitan ng mga mata ni Simon si Misha kaya't napaiwas ng tingin si Misha. Hindi niya nais mapansin ni Simon ang pagsisinungaling niya. Ang galing ng doktor mo. Masyadong magaling ang pagkakagawa sa'yo. Natawa si Misha dahil sa sinabi ng binata ng pasadahan ng mga mata nito ang buong katawan niya. Mukhang mas sumakit ang ulo ni Simon dahil sigurado siyang katawang babae ang nasa harapan niya. So you're a she now? Hindi alam ni Misha kung nawala rin ang utak ng lalaking nasa harapan. Hindi na lamang niya sinagot yun at binili na lamang si Simon na magpahinga na kaya naman natapos ang gabi na iniisip ni Misha kung ano ang gagawin niya kay Simon. Sapat lamang ang kinikita niya sa parlor upang pangtusto sa kanyang sarili. Hindi nga siya makaharap sa mga kumpanya lalo pat paniguradong mabubuking ang pagkatao niya. Kinabukasan, pagkagising ni Misha ay agad siyang gumayak upang makapagluto ng pagkain na siyang iiwanan niya kay Simon bago siya pumasok sa trabaho. Kumain ka na lamang kapag nagutom ka. Kailangan pumasok sa trabaho ko. Iyon ang saad ni Misha nang makita niya ang binata na tahimik na nakamasid sa kanya. Misha, lalaki ka ba talaga dati? Tanong ni Simon, hindi pa rin naniniwala na transgender ang nasa harapan. Pasensya ka. Wala akong ebidensya na may papakita sa'yo. Lalo't gawa na ang kipay at dibdib ko. Kung hindi ako nagpagawa, baka nagpalakihan na tayo ng Junjun ngayon. Nakita ni Misha ang biglang pandidiri sa gwapong mukha ni Simon kaya malakas na natawa si Misha. Bakit ba kasi hindi ka naniniwalang isa akong transgender? Kapag nahanap ko ang litrato ko nung lalaki pa lamang ako, ipapakita ko sa'yo. Baka kasi mas mabagabag ka pa ng pagiging transgender ko kaysa alamin mo ang nakaraan mo. Wala ka bang naloloko na lalaki sa ganda mong yan? Nagkibit balikat si Misha at paalis na sana nang muling nagsalita si Simon. Isama mo na lang ako sa trabaho mo. Baka sakali may maalala ko sa mga paligid na makikita natin mamaya. Agad na pumayag si Misha lalo pa at wala naman siyang balak na makasama pa nang matagal si Simon. Lalo't baka ito pa ang makapahamak sa kanya. Habang sila ay naglalakad, ay may adik silang nakasalubong na walang ginawa kundi ang pagtripan si Misha. Ikaw, Misha,
Kaya pala ayaw mo sa akin. Nakabingwit ka na ng kano. Tumatawang saad ni Enteng. Binubuli pa si Misha pero halata namang bitter ito dahil ilang beses na niyang binasted. Hindi kita papatulang kasi wala ka lang ngipin. Nakakunot na saad ni Misha. Tumawa naman ang mga kasamahan ni Enteng samantalang tila napahiya naman si Enteng samantalang nakikinig lamang si Simon. Hindi naman talaga mapagkakailang pagkalaman si Simon ay may lahi lalo pat mukha talaga siyang Amerikano. Dahil siguro sa kanyang kutis at kulay ng mga mata at buhok lalo pat may pagka-light brown ang mga ito. Misha, alam ba niya dati na maitlog at hotdog ka? Tanong ni Pedro at tumawa ng malakas. Alam ba ng asawa mo na may babae ka? Matapang na pambabara ni Misha rito. Napayoko naman si Simon dahil sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi dahil sa katapangan ni Misha. Ang yabang mo na! Porket na ipaayos mo ng katawan mo para maging isang ganap na babae. Hoy, Misha! Lalaki ka pa rin! Isang dayo na mukhang tinakwil lang magulang dahil isa ang bakla. Saad ni Enteng. Tong baklang tinutukoy mo, pinagnanasahan nyo. Gusto niyo isumbong ko pa kayo sa kapitan na humihit-hit kayo sa eskinita? Para madampot na kayo ng mga pulis. Mga salot na to. Misha, halika na. Saad ni Simon dahil nakita na niyang namumula dahil sa inis si Misha. Hindi kilala ni Simon ang mga taong inaaway ni Misha ngayon. Hindi naman siya pwedeng pumasok na naman sa isang gulo lalo pat wala pa siyang naaalala. Hindi niya alam kung ano ang pwedeng gawin ng mga lalaking iniinsulto ni Misha. Kung si Simon lang ang masusunod, ay sasabat siya subalit ayaw niyang magpadalos-dalos. Sino bang nangungursanada sa'yo? Kaya ka bugbog sarado kagabi? Hindi nakasagot si Simon sa tanong ni Misha sa kanya ngunit nang muling inalala ang mukha ng mga lalaki kanina ay umiling si Simon bago sumagot. Hindi ko alam. Ngayon ko lang sila nakita. Nakita niya ang pag-irap ng mga mata ni Misha. Hindi rin naman nagtagal ay nakarating na sila sa may kalakihang parlor. Bago sila pumasok ay lumingon si Misha kay Simon at tinaasan ito ng kilay. Kapag nagtanong ang amo ko, sabihin mong kamag-anak tayong dalawa. Alam ko namang hindi ka komportable kung iisipin ng mga tao rito na karelasyon kita. Natawa si Simon dahil sa sinabi ni Misha. Ayaw mo bang ipakilala ko bilang nobyo? Alam ko naman gusto mo rin. Hindi maipinta ang mukha ni Misha dahil kung umasta si Simon ay parang gano'n na sila kalapit sa isa't isa. Hoy, hindi porke transgender woman ako, ay uhaw na ako sa mga lalaking katulad mo. Alalahanin mong dati pa rin ako lalaki. Baka kapag sinuntok kita, nakasama mo na si San Pedro kagad. Natawa si Simon dahil sa sinabi ni Misha. Hindi ba alam ni Simon? Para sa kanya tigasin siyang lalaki. Ramdam na ramdam niya yon sa kabila ng pagkawala ng kanyang mga alaala subalit nang pagkamalan sila ni Misha na magkarelasyon kanina ay hindi siya nandiri o kung anumang negatibong tawag sa pagkakasiwa sa sinabi ng mga tambay kanina. Para kay Simon ay ayos lamang iyon. Kung tutuusin, kung hindi niya na alam na transgender si Misha, siya na ang pinakaswerteng lalaki kung mapagkakamalang naging nobya niya si Misha. Masyado kasing perpekto ang palabas na anyo ng dalaga na lahat yata ng lalaking titingin dito ay mabibighani sa ganda nito. Hindi naman ako magrereklamo kung ikaw ang nagiging nobya ko. Ang galing kaya na pagkakagawa sa'yo. Tinaasan pa siya, lalo ng kilay ni Misha. Sa tingin mo ba papatulang kita? Hindi mo man lang naitanong na baka ako ang na-offend kasi inakala nilang mag-shota tayo. Natawa ng malakas si Simon kahit na insulto ang pagkakatanong ni Misha sa kanya. Samantalang nagulat naman si Misha sa magaang pagtawa ni Simon. Tama nga ang sinabi ng mga lalaki kanina. Mayabang ka nga talaga. Inirapan na ni Misha si Simon at hinayaan na lamang niya sa trip nito. Kung gusto naman ito na pagkamalan silang magkarelasyon ay bahala na ito. Kung tutuusin ay aayon pa yon kay Misha lalo't nagpapanggap lang din naman siya upang hindi makilala. Magandang umaga, Ma'am Chacha. Bungad ni Misha nang makilala ang baklang may-ari ng salon na kanya'y pinapasukan. Kahit papaano ay maayos naman ang kita niya rito lalo't ito na ang kilalang salon dito sa bayan. Imbes na sa kanya lamang ang atensyon ng amo, ay nalipat ang tingin ng matanda kay Simon. Sino ang gwapong to? Tanong ni Mama Cha. Magpakilala ka sa kanya. Masungit na sa anime siya habang nagsusuot na ng apron dahil maya-maya lang ay magbubukas na ang salon at dadagsa na naman ng mga customer. Simon po. Ako po si Simon. Nakangiting saad ni Simon at ngumisi kay Misha, kaya inirapan ito ni Misha. Siguro ay may saltigang lalaking to. Ikaw, Misha, ha? May nobyo ka palang kasing gwapo ng mga artista.
Malanding ani ni Mama Cha kaya naman umasim ang mukha ni Misha. Kaya siguro mayabang din tong si Simon ay dahil akala ng mga ito na uhaw sa mga lalaki ang mga katulad niyang dating lalaki. Nakilala ko lang yan sa Tinder, Mama. Pagsisinungaling ni Misha. Kaya naman narinig niya ang mahinang pagtawa ni Simon. Isinama ko po siya rito kasi naghahanap siya ng trabaho. Nakita ni Misha ang gulat sa mukha ni Simon nang sinabi niya iyon. Ganun ba? Kung trabaho lang naman ay maraming naghahanap dyan sa loob ng palengke. Pwede mo siyang samahan, Misha. Dahil gwapo naman tong papitong na bingwit mo si Tinder, pagbibigyan ka ng samahan mo ito. Kinikilig na saan ni Mama Cha, kaya nagpapasalamat naman si Simon dito. Maya-maya lamang ay lumapit si Simon sa kanya. Magtatrabaho ako? Malamang, kung kaya mo naman ay pwede kang mag-report sa barangay para ipaalam sa kanila na nawawala ka. Mali mo naman, baka anak ka pala ng mayaman tapos may pabuya kapag nahanap ka. Ibigyan mo na lamang sa akin ng pabuya since ako naman ang tumulong sa'yo. Mukha kang pera, Misha. Hindi alam ni Misha pero natawa siya sa huling sinabi ni Simon. Maupo ka na lamang dun, Simon. Mamayang hapon na kita sasamahan sa barangay upang i-report ang pagkawala mo. At mamaya rin tayo maghahanap ng mapapasukang trabaho para namang kumita ka rin ng pera. Inirapan na lamang ni Simon si Misha lalo pat nagtatalo lang sila kapag nagsasama. Kinahapunan ay hindi pumayag si Simon na magsabi sa barangay kaya nagtaka si Misha. Bakit ayaw mo pumasok? Nakakunot ang noon ni Misha. Iwan ko. Parang hindi ko ramdam na ipaalam na nawawala ako. Sagot ni Simon kaya napahawak sa noon niya si Misha. Simon, natatakot ka ba? Ang ganda mo na kaya. Natatakot talaga ako. Paano na lang kumigalit sa akin yung may gawa nun? Paano kung may nangyari pang hindi maganda? Hindi ba pwedeng hintayin na lang naman natin kung may maghahanap na sa akin, Misha? Napabuntong hininga si Misha ngunit di kalayuan o kalaunan ay napapayag din. Mukhang magtatagal pa nga silang magkasama ni Simon. Tinanggap na lamang ni Misha na makakasama niya si Simon sa iisang bubong kaya naman kailangan nilang magkaroon ng kasunduan sa loob ng kaniyang inuupahan. Lumabas si Misha sa kanyang kwarto. Pagkatapos maisulat sa papel ang kanyang mga rules na kailangang sundin ni Simon. Samantalang nakita naman niya si Simon na tahimik na nakaupo sa kanyang sofa at malayong iniisip. Simon, since magsisimula ka na maghanap ng mapapasukan bukas, mabuti na rin alam mo yung mga do's and don'ts sa bahay ko. Nalipat ang tingin sa kanya ni Simon at tumango naman, di kalaunan. Una, naroon ay bawal kang pumasok sa kwarto ko ng basta-basta. May dahilan si Misha kaya nasabi niya yon. Lalaki pa rin si Simon at di hamak na mas malakas sa kanya. Kahit nagwapo ito, ay mahirap pa rin magdiwala sa hindi naman niya lubos na kilala. Isa pa, may personal siyang gamit sa kanyang kwarto na hindi pwedeng makita ni Simon dahil tiyak na mabubuking siya. Bawal ka ring gabihin o makipag-inuman sa kahit sino dyan sa labas. Lalo pat wala ka pang naaalala. Mamaya pagtripan ka dyan sa labas. Kargo ko pa. Tapos gasain mo pa ako. Mabuti na mag-iingat kasi baka masama kang tao eh. Tapos dapat hati tayo sa mga trabaho rito sa bahay. Katulad ng paglilinis sa buong bahay. Maging sa bills ay makikihati ka rin sa akin. Kung kumikita ka na ay nais mo nang bumukod, eh pwede naman. Bakit naman ang dami mong pinagbabawal, Misha? Hindi naman kita gagasain. Lalaki pa rin naman ako at gusto ko ng tunay na babae. Napakunot ang noo ni Misha dahil sa pabalang na sagot ni Simon sa kanya. Kahit na, mali ko bang malibog ka, di ba? Hoy, Misha. Hindi ako ganun ha. Napakayabang nito. Mabuti na nag-iingat. Mali ko bang may pagnanasa ka rin sa akin. Misha, totoong kipayanais ko no? Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Napailing na lamang si Misha dahil tuwang-tuwa siya kapag naiinis niya si Simon. Sundin mo na lang ang mga ninanais ko. Kung makikihati naman pala ako sa'yo sa mga gastusin, kung ganun may mga ipinagbabawal din ako. Bawal mo akong pagnasaan. Since dalawa lang naman tayo din sa kwarto sa apartment mo, bawal ka rin pumasok sa kwarto ko dahil, nako, baka gahasain mo pa ako. Deal! Sa mga unang buwan ng kanilang pagsasama, nagkaroon sila ng ilang hindi pagkakasunduan. Si Misha, bagamat tumutulong kay Simon ay may sariling mundo at may lihim na pilit niyang iniingatan. Naranasan nilang magbangayan, magtalo at magtampuhan. Ngunit ang mga pagsubok na iyon ay nagbukas ng mas malalim na koneksyon sa pagitan nila. Misha, nandito na ang nobya mo. Sigaw ni Mama Cha nang matapos ni Misha ang pagre-reban sa isang customer. Napairap si Misha. Ewan ba naman niya kay Simon kung bakit dinadaan pa siya sa parlor upang sabay na umuwi. Salamat Mama Cha. Tinanggap ni Misha ang sahod niya ngayong buwan bago lumabas at nakita si Simon
na binibigyan ng biniling tinapay ang mga namamalimos na bata. Ito ang isa sa mga napansin ni Misha sa isang buwan na kasama si Simon. Malapit ito sa mga namamalimos na tao at madalas ay tumutulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain dito, kaya nga gustong gusto siya ng matatanda rito sa baryo. Kuya, Pogi, nandyan na yung girlfriend mo. Saad ng isang bata, kaya nalipat ang tingin ni Simon kay Misha. Nasanay na nga si Misha at Simon na sila ang mukhang bibig ng mga chismosa sa kanilang apartment. Hindi alam ni Simon kung hahayaan niya lamang ang kumakalat na yon dahil kung tutuusin ay alam niyang mas strict pa siya sa kahit na anong ruler. Habang naglalakad sila ni Misha ay maraming bitbit si Simon, lalo pat siya ang nakatoka para sa kanilang mga stocks. Kumusta ang unang buwan mo sa trabaho, Simon? Nagulat man si Simon sa tanong ni Misha ay sumagot naman agad siya. Ayos lang. Gusto nga akong maging cashier ni boss. Lalo't masyado akong pogi para maging karikator lang. Isang napansin ni Misha ay mayabang at mahangin si Simon. Simon, napakahangin mo. Uy, nagsasabi ako ng totoo. Train ko nga bukas eh. Tuturuan ako. Tataas ng sahod ko. Naniwala na lamang si Misha lalo't hindi naman ipagkakailang totoo ang sinabi ni Simon. Maraming ang nabibighani sa lalaking to. Nang madaan ang malaking tindahan, papasok sa eskinita kung nasaan ang apartment nila ay bumili ng isang case ng beer si Misha. Hoy, akala ko ba bawal ang uminom, Misha? Umirap na lamang sa hangin si Misha dahil sa sinabi ni Simon. Maglaka na lamang ng kwarto mo, Simon. Palagi ako umiinom kapag sumasahod. Sa totoo lang, ay nais magluksan ni Misha gayong dahil sa na isang pangkaso sa kanya ay malabo nang mangyari ang makaalis siya ng bansa. Pangarap pa naman din niya magtrabaho bilang farmer sa Japan, subalit nabura ng gano'n na lamang ang pangarap niya dahil sa kamalasang nangyari sa kanya. Hindi alam ni Misha kung bakit bumili rin si Simon pero hindi na lamang pinansin yun ni Misha lalo pat pera naman ito ni Simon. Hindi kalaunan nang makaakyat ng bubungan si Misha upang malayang makita ang mga bituin ay sumunod si Simon sa kanya kaya nagtaka siya. Bakit ka na dito? Nauna nga ako rito eh. Ayaw ni Misha na makita ni Simon na iiyak siya. Umiiyak pa naman din siya kapag nakainom lalo't hindi naman mataas ang tolerance niya sa alak. Ano, Misha? Pati ba naman bubungay? Ipagdadamot mo? Hindi naman sa'yo to ah. Alam mo, doon ka nga sa far away. Kung mga asar ka lang ay lumayo ka na lang sa akin. Alam mo, para walang away, huwag na lang tayo magsalita. Mas matino ka kapag pipi ka na lang. Sinuntok ni Misha ang braso ni Simon dahil sa sinabi nito bago inirapan. Hindi nagtagal ay pareha silang tahimik ni Simon habang umiinom. Napansin ni Simon na hindi maayos si Misha kaya minabuti na lamang niyang maging tahimik. Kalaunan ay naririnig na lamang niyang humihigbi si Misha sa tabi niya. Misha, Malumanay na tawag ni Simon kay Misha. Naubos na nito ang alak na binili samantalang nakakailan pa lamang si Simon. Ano? Umiiyak na sagot ni Misha pero nakaiwas naman ang tingin nito sa kanya. bakit ka umiiyak? Napuwing lang ako, tanga. Alam naman ni Simon na nagsisinungaling ito. Magiging maayos din ang lahat, Misha. Narinig niya ang malakas na pagtawa ni Misha. Kung pinanganak kang mahirap sa bansang to, hindi magiging maayos ang lahat. Naisip ni Simon na baka kaya nais na kumita ng malaking pera ni Misha ay nais nitong pagastosan ang pagiging ganap nitong babae subalit sa mga mata naman ni Simon ay babae na talaga si Misha. Wala nang kailangan na ipaayos dito. Misha, may mas lalala pa ba sa kalagayan ko? Tingnan mo ko. Hanggang ngayon wala namang naghahanap sa akin. Sa tingin mo ba, may ginawa rin akong hindi maganda kaya nangyari sa akin to? Hindi ko alam kung sino ba ako, Misha. Hindi ko rin alam kung anong iniiyak mo ngayon. Baliw ka ba? Gusto lamang ni Simon na gumaan ang loob ni Misha kaya nakakapagbiro pa siya. Magkaiba naman kasi tayo ng pinagdadaanan, Simon. Kapag bumalik ang alaala mo, tiyak na may maganda ka pa rin hinahanap o hinaharap. Maliban na lang kung kriminal ka. May kahulugan ang pagkakasabi ni Misha lalo pat yun naman ang totoo. Magkaiba man tayo ng problema. Tiyak may solusyon yon kaya wag mo na masyadong dibdibin. Ewan ko sa'yo. Hindi pa rin talaga siya hinahanap ng mga kamag-anak. At siya ay naging isang bahagi ng buhay ni Misha na pakiramdam niya ay hindi pa rin natitiwala sa kanya. Hindi nagtagal ay tumingin sa kanya si Misha.
Hindi alam ni Simon kung bakit titig na titig siya sa maamong mukha ni Misha. Nabibilib talaga sa doktor na may gawa rito. Misha, gawa rin ba ang mukha mo? Hindi alam ni Simon kung bakit yun ang natanong niya. Mahirap ako. Paano kay papagawa ang mukha ko? Sa totoo lang, ay nahihilo na si Misha dahil sa nainom. Ang ganda mo kasi masyado. Napangisi si Misha dahil sa sinabi ni Simon. Maliit na bagay. Kahit papaano ay nasiyahan si Simon lalo't mukhang balik na naman sa pagiging mahangin niya si Misha. Hindi niya alam kung bakit sa di maipaliwanag na dahilan ay ayaw niyang nalulungkot si Misha. Matagal na nakatitig si Simon sa magandang mukha ni Misha at di niya namamalayan na nakahawak na siya sa pisngi ni Misha. Samantalang papikit-pikit na si Misha at halatang inaantok na. Kung hindi ka na transgender, baka niligawan kita. Mahinang saad ni Simon, kaya nalaki ang mga mata nila parehas. Kahit nahihilo si Misha, ay narinig pa rin niya ang sinabi ni Simon. Unti-unting nakita ni Misha ang paglapit ng ulo ni Simon sa kanya. Sa isang iglap lamang ay magkalapat na ang kanilang mga labi at marahas na naghahalikan. Halos mapatalon sa gulat si Misha nang hawakan ni Simon ang isa sa mayaman niyang dibdib. Hindi nila alam kung gaano sila katagal naghalikan basta pakaramdam ni Misha ay naririnig na niya ang kabog ng kanyang dibdib. Nang kapusin na ang hangin ay na-realize ang nangyari. Ay nagpeke ng ubo niya si Simon at unang nagpaalam na bababa na, kaya naman pasimpleng napahawak si Misha sa kanyang dibdib kung nasaan banda ang kanyang puso. Kinabukasan ay hindi na naabutan ni Misha si Simon at mukhang maagang pumasok sa kanyang trabaho. Kaya gumayak na rin si Misha at pumasok na rin sa kanyang trabaho. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa isip ni Misha kung nahulog na ba si Simon sa kanya o siya itong nahuhulog sa lalaki. Hindi na niya ako. Ayaw niya rin namang umamin kung sino talaga siya kay Simon. Kinagabihan ay nakapagtataka na hindi siya sinundo ni Simon at nang umuwi siya ay nawala pa ito kaya nag-alala siya na hahanapin na sana niya nang mag-alas 12 ng gabi nang bigla na lang nalasing na pumasok si Simon. Saan ka na galing? Nakakunot ang noo ni Misha na nagtanong dahil hindi man lang siya pinansin nito at diretso lamang sa kwarto nito. Nagkibit balikat na lamang si Misha at hinayaan ang ginawa ni Simon subalit buong linggo na ang lumipas ay hindi nagbago si Simon at nakainom itong uuwi at maagang pumapasok kinabukasan kaya hindi naaabutan ni Misha para kumprontahin. Sa kabilang dako, hindi pinapansin ni Simon si Misha dahil sa kadahilan ng hindi na niya maunawaan ang kanyang sarili kung bakit sa tuwing nakikita niya si Misha ay nais niyang halikan ang mamula-mula nitong mga labi lalo't palagi lamang laman ng panaginip niya ang mapusok na halik na pinagsaluhan nila ni Misha noon. Hindi na niya maunawaan pa ang kanyang sarili. Hindi niya nais na magkagusto sa isang transgender woman. Isa siyang tunay na lalaki at naghahangad ng tunay na babae. Simon, uwi ka ba kagad? Tanong ni Gia. Isang kahera rin katulad niya sa grocery store na napasukan. Kahit nawala sa mood si Simon, makipag-usap ay ngumiti pa rin siya kay Gia. Hindi pa. Inaya ko nila Seth na uminom sa isang kilalang disco malapit lang dito. Sagot ni Simon habang inaayos na ang kanyang gamit subalit nakita niya si Gia na mas ngumiti ng malawak. Sakto palang paglapit ko. Sabi na tayong pumunta ron lalot. Inaya rin ako nila Seth. Saad ng dalaga sa kanya. Alam naman niyang may gusto sa kanya si Gia. Pumayag na lamang si Simon na sumabay kay Gia. Nang makarating ay nauna nang nakarating ang kaibigang si Seth. Ito ang pumalit sa kanya sa pagiging kargador. Nasa kalagitnaan ng kanilang inuman ay biglang nagsalita si Roland at nakangising tumingin sa kanya. Simon, hindi ba't nobe mo si Misha? Totoo bang transgender woman yun? Tanong ni Roland kaya natigilan si Simon sa paglagok ng kanyang alak. Oo. Transgender si Misha. Pero wala kaming relasyon. Diba? Sinabi ko naman sa inyo na hindi papatol dun si Simon. Tumatawang sa ni Gia na kanina pa humawak sa kanyang hita. Ang ganda rin na isang yun, no? Sayang at transgender woman pala. Kung hindi lang sinabi sa akin ni Mama Cha, nung nagpagupit ako sa salon, hindi pa ako maniniwala. Kasi kung titingnan mo si Misha, ang ganda-ganda talaga mga pre. Tapos ang katawan. Woo! Grabe naman yung pre! Ba't naman ganon? Naghiyawan ang mga lalaking kasama ni Simon nang sabihin yon ni Ronald. Naikuyom ni Simon ang kanyang kamao subalit pinapakalma ang kanyang sarili. Nakakahiya kung gagawa siya ng eksena rito lalo pat marami ng tao. O pre,
Nung bago-bago pa nga lang ako, tapos nakita ko si Misha, gusto ko sanang ligawan. Kaso yun nga, peke ang katawan niya. Siguro pati sa mukha, may pinagawa rin siya. Sagot ni Seth. Halata namang meron. Mas maganda pa rin naman na natural na ganda. Siguro kaya yun naghihirap kasi nilalaan sa pagpapagawa ng katawan. Pangit kaya yun ng lalaki pa lang siya? Tumatawang tanong ni Gia at tumingin sa kanya. Hindi ba ta sa iisa bubong lang kayo nakatira, Simon? Ano? Nakita mo na bang katawan nun? Ikaw ah. Saad ni Roland at tumawa pa bago ipinagpatuloy ang sasabihin. Baka naman nagalaw mo na yan. Ew! Kadiri naman! Kahit naman may kipay na yun, nakakadiri pa din. Kasalanan pa rin yun, no? According sa Bible, lalaki at babae lang ang ginawa ng Panginoon. Sabat pa ni Gia. Kaya, madiing na papikit si Simon. Umamin ka na, Simon. Ginagamit mo na si Misha para sa... Hindi na tuloy ang sasabihin ni Roland nang sinugod na siya ni Simon. Sunod-sunod na sinuntok ni Simon si Roland kahit na pinipigilan na siya nila ni Seth. Hindi niya gusto na pinagsasabihan ng hindi magagandang salita si Misha. Hindi naman ganong klaseng transgender woman si Misha. Hindi ganong klase babae si Misha, no? Mga pre, mga gago kayo. Ang babastos nyo. Hindi nyo lang matanggap na kayo ang problema at hindi si Misha. Winaksi ni Simon ang mga kamay na nakahawak sa kanya dahil sa galit. Kung tutuusin ay kabaliktaran pa nga dahil siya mismo itong nahuhulog na kay Misha. Umuwi si Simon ng gabing iyon nang may mga galo sa mukha at halatang nakipag-away. Kaya nangunot ang mukha ni Misha dahil hindi naman siya pinansin nito at dumiretso lamang sa kwarto at napabuntong hininga si Misha. Mukhang tama lamang na paalisin na niya si Simon lalo pat mukhang hindi na ito komportable sa kanya. Kinabukasan ay maagang pumasok si Misha. Nang sisimulan na niya ang trabaho ay hinatak siya ni Mama Cha at malalaki ang matang nakatitig sa kanya. Hoy, yung nobyo mo kagabi. Nakipagsuntukan doon kay Roland. Saan nito kaya naman hindi na nagulat pa si Misha dahil halata naman sa galo sa mukha ni Simon kagabi. Bakit daw? Walang ganang tanong ni Misha. Anong bakit daw? Dahil sa'yo gaga ka. Sagot ni Mama Cha. Kaya nanlaki ang mga mata ni Misha. Ha? Bakit nadamay po ako? Hindi makapaniwala si Misha sa nalaman lalo't magdadalawang linggo na silang hindi nakakapag-usap ng maayos ni Simon. Aba, malamang. Uminit daw ulo nito sa Simon ng pagtawa ng kanila Seth dahil sa transgender ka. Ayun, si Simon nanugod. Itinanggip pa nga raw ni Simon na magkarelasyon kayong dalawa eh. Kaya akala nila Seth na ayos lamang na magbiruan sila tungkol sa'yo. Alam mo naman sila Roland. Parang nawasak ang mga puso ng mga yun na malaman na transgender woman ka. Mga matataas ang ego at ayaw pang aminin na hindi sila bumaliko nang masilayan ng kagandahan mo. Sumbong ni Mama Cha, dahilan kung bakit natigilan si Misha. Nasaktan siya sa ideyang itinanggi siya ni Simon subalit mas hindi niya maunawaan ang kanyang sarili kung bakit siya nasaktan. Wala naman talaga sila sa isang romantikong relasyon. Lutang na umuwi si Misha at sa unang pagkakataon ay muling nagkasulubong ang landas nila ni Simon na halata naman niyang umiiwas sa kanya kahit na wala naman siyang ginagawa. Ngunit imbes na Simon lamang ang makita ni Misha ay kasama nito si Biana. Anak ito ng kanilang landlord na kasing edad lamang ni Misha. Muling naramdaman ni Misha ang bigat sa kanyang loob. Nang magtama ang paningin nila ni Simon, ay si Misha ang unang umiwas lalo nang makita niya ang mga galos sa gwapo nitong mukha. Sige na, Bia. Bukas na lang ulit. Nakangiting saad ni Simon. Agad na tumango si Biana at maagang bumati kay Misha at tinanguan niya lamang ang dalaga. Sabay silang naglakad ni Simon sa maliit na eskinita papunta sa kanilang apartment. Parehas na tahimik. Hindi na nakatiis si Misha nang makapasok sila sa kanilang apartment. Salamat sa pagtatanggol sa akin, Kilaset. Hindi mo na dapat na ginawa yon lalo't napahama ka pa. Mahinang saad ni Misha nang maibaba niya ang kanyang mga gamit sa maliit na sofa. Walang anuman. Nangyari na. Kaya hayaan mo na lang. Madiing napapikit si Misha dahil sa sagot ni Simon sa kanya kaya napahawak siya sa kanyang batok. Ano bang problema mo? Noong nakaraang linggo ka pa, Simon.
Hindi na mapigilang kumprontahin ni Misha si Simon lalo't parang siya pa ang may kasalanan. Wala naman siyang naaalalang ginawa niya para magkaganito. Kung tutusin nga ay ito ang humalik sa kanya ng gabing iyon. Kung hindi ka naman pala komportable sa akin, sinabi mo sana ng mas maaga hindi yung hinuhulaan ko kung anong problema sa'yo. Bukas yung pinto kung nanaisin mong umalis. Gulat na tumingin si Simon dahil sa pagsigaw ni Misha. Kaya rin siguro wala sa mood si Misha ay dahil ito na ang pangalawang araw ng kaniyang dalaw. Misha, hindi naman ikaw ang problema eh. Napahawak si Misha sa kanyang noo at di kalaunan nang matipon ang lakas ng loob sa kanyang dibdib ay sinalubong niya ang nangungusap na mga mata ni Simon. Simon, gusto mo ba ako? Alam ni Misha na seryoso siyang nakatingin kay Simon ngayon kaya naman kitang-kita ni Misha ang pagdaan ng gulat sa guwapong mukha ni Simon. Hindi alam ni Misha kung bakit kinakabahan siya sa magiging sagot ni Simon. Namutawi ng mahabang katahimikan nang tanungin ni Misha ang siyang bumabagabag sa kanyang isipan. Muling nagsalita si Misha upang maliwanagan. May nararamdaman ka ba sa akin? Umiibig ka ba sa akin? Ang tanong ni Misha ay dumaan sa hangin na tila isang malupit na hampas na dumapo sa dibdib ni Simon. Walang kasiguraduhan, ngunit naramdaman niyang magaan ang paghinga niya. Tila isang mahirap na pasanin ang unti-unting bumibigat lalo't hindi malinaw sa isipan ni Simon ang kasagutan sa tanong ni Misha sa kanya. Saglit na tumahimik si Simon. Lumingon siya kay Misha. Ang mga mata nito ay nag-aalab na puno ng pag-asa at takot. Kahit na itago pa yun ni Misha, alam ni Simon na kahit kaunti ay nakapasok na rin siya sa puso ni Misha. Alam niyang mabibigyan siya ng pagkakataon upang maging tapat. Ngunit ang kanyang pusong matigas at ang imahe ng kanyang sarili bilang isang tigasing lalaki ay humahatak sa kanya pabalik. Humahatak sa kanya upang tanggihan ang katanungan ni Misha. Hindi siya sigurado kung handa siya para sa ganitong uri ng relasyon. Ang pakiramdam na hindi siya dapat magustuhan ng isang transgender woman na ito ay magiging isang kahihiyan. Muling nanumbalik ang alaala ni Simon kung saan napaaway siya kay Misha. Ngunit hindi niya pinagsisihan na ipagtanggol ito. Mabilis na nagpa siya si Simon. At napansin ni Misha na nag-iba ang ekspresyon sa mukha ni Simon. Misha, hindi ko. Hindi. Hindi kita nagugustuhan. At hindi magugustuhan. Ang mga salitang binigkas ni Simon ay puno ng kaba at pag-aalangan. Hindi niya kayang magpakatotoo. Hindi kayang masaktan si Misha at higit sa lahat, hindi kayang masaktan ang kanyang sariling imahe. Paano na lamang kung may naghihintay sa kanya? Paano kung may babae pala siyang iniibig at hindi niya lamang maalala? Hindi ko kasi kaya magbukas ng ganitong klaseng relasyon, Misha. Para ako sa tunay na babae. Umiwas nang tingin si Misha kay Simon. Nauunawaan kung saan nanggagaling ang sagot ni Simon. Nasaktan lamang siya. Bumuntong hininga si Misha. Nanginginig ang labi habang sinasabing, "Naiintindihan ko. Mabuting malinaw na sa atin to. Ngayon, kung nais mo, umalis ka na lamang dito sa apartment. O kang hindi mo na rin naman kailangan ng tulong ko." Ngunit, ang alam ni Misha ay masakit siguro dahil umasa siya sa ibang sagot ni Simon. Bago magtapos ang kanilang pag-uusap, tumahimik na lang si Simon. Ang mga mata niya ay puno ng guilt at takot. Habang si Misha ay ngumiti ng pilit, na tila ba nagtatago ang sakit sa likod ng kanyang mga mata. Kung may isang bagay na tiyak siya, ito ang katotohanang ang puso ni Simon ay hindi pa handa. At marahil, hindi pa rin kailanman magiging handa. Hindi ko nais na lumipat, Misha. Napahawak sa kanyang noo si Misha at pinakalma ang sarili. Hindi siya pwede umiyak dahil ayaw niya ring aminin sa kanyang sarili na siya ang unang nahulog kay Simon. Si Simon na malapit sa mga taong namamalimos sa labas. Si Simon na mabilis makapanataga ng loob ng kanilang mga kapitbahay. Si Simon na laging nasa tabi niya nitong mga nakaraang mga linggo na kung saan sukong-suko na siya at pagod na pagod nang magtago. Kung hindi ka ang lalayo sa akin, ako ang tuluyang mahuhulog sa'yo. Hindi na hinintay pa ni Misha ang sasabihin ni Simon sa kanyang pag-amin. Pumasok siya sa kanyang kwarto at tulalang nakatitig sa kanyang kisame. Ipinagdasal na lamang ni Misha na mas pipiliin ni Simon na umalis na lamang at bumukod. Mas tahimik ang buhay niya nang mag-isa na lamang siya.
Ilang linggong lumipas mula ng gabing iyon. Ang mga saloobin ni Misha at Simon ay nagpatuloy sa tingin nila ay tamang gawin. Hindi sila nagpansinan ni Misha. Hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon ng dalawa na muling mag-usap ng may kabigatan sa kanilang mga puso. Nagsimula silang mag-iwasan. Ang bawat isa ay gumugugol ng oras sa sariling mundo. Tila ba ang hangarin ay makalimot at magpatuloy sa buhay na walang alinlangan. Nauunang pumasok si Simon at hindi na siya naaabutan pa sa umaga. Nauuna naman si Misha na umuwi samantalang si Simon ay palaging ginagabi. Hoy, Misha! Magkwento nga sa akin. Balitang balita kasi. Nasisimon at biyana na ah. Tsismosong singit ni Mama Cha habang naghahalo ng pangkulay si Misha. Kahit hindi yon sabihin ng amo ay matagal nang usap-usapan yon sa kanilang lugar, lalo't palaging magkasamang dalawa. Oo, sila na yata. Walang ganang sagot ni Misha at tinalikuran si Mama Cha. Hoy, gaga ka. Ano sila na? Hindi ba kayo lang nun? Hindi mo pa nagustuhan sa kama? Maliit pa? Tanong pa ni Mama Cha, kaya natawa si Misha. Mama Cha, birhen pa ako. Wala pang gumagalaw sa gawa kong bilat. Tumatawang sagot ni Misha kaya naman natawa rin si Mama Cha, ngunit sa kaloob-looban ni Misha ay damang-dama niya ang sakit nun. So sila na talaga. Sayang. Bagay na bagay pa man din kayong dalawa. Huwag kang mag-alala. Ereto na lamang kita. Bisexual ito kaya pumapatol to sa transgender woman. Pag alam mo na yung gawa mong bilat, ito na ang tamang panahon. Tumatawang saad nito kaya napairap si Misha. Sa kabila ng sakit ay nagpa siya na ituloy ang kanyang buhay. Nahanap niyang mas mabuting tumanggap ng mga bagong tao. Makisalamuha sa iba. Hindi siya nagpakita ng labis na lungkot sa labas. Hindi manais ni Misha ay napapayag na rin siya ni Mama Cha. Dahil dito, unti-unti, isang lalaki ang pumasok sa buhay ni Misha. Isang makulay at masayahing personalidad na nagbibigay saya sa kanya sa tuwing magkasama sila. Vince, ito si Misha. Katulad ng kwento ko sa'yo, transgender woman siya. Pakilala ni Mama Cha, inayusan pa talaga siya ng amo at pinasuot ng fit na dress. Sigurado ka ba na transgender woman to? Mas mukha pa tong babae sa mga nakikilala kong tunay na babae. Biro ni Vince, kaya natawa naman si Mama Cha. Maiwan ko na kayong dalawa ha. Enjoy. Naway madiligan. Yang gawa mong kipay. Eat well. Tumatawang paalam ni Mama Cha, kaya namula ang pisngi ni Misha. Pasensya ka na kay Mama Cha, Misha. Ganun lang talaga yon. Tumatawang paghingi ng tawad ni Vince. Magaan kausap si Vince. Totoo nga ang sinabi ni Mama Cha sa kanya na malambing ang boses ni Vince. Masarap sa tenga. Magkaibang magkaiba sa baritonong boses ni Simon. Sa kabilang banda, si Simon ay nagpatuloy din sa kanyang buhay. Nagsimula siyang maglaan ng oras sa iba. Ngunit may mga sandaling ang isipan niya'y bumalik-balik kay Misha. Habang pinipilit niyang kalimutan ang mga nararamdaman, napansin niyang may mga pagkakataong hindi na siya komportable sa tuwing naririnig niya ang pangalan ni Misha. Sinubukan niyang pumasok sa isang relasyon kung saan pagsisisihan niyang pinasok para lang may mapatunayan na sa totoong babae pa rin ang para sa kanya. Humantong lang din naman sa hiwalayan. At isang araw, sa isang pagtitipon kung saan nagkayayaan ang mga katrabaho ni Simon, nakita ni Simon si Misha at ang bagong lalaki sa isang sulok. Nag-uusap ng masaya. Nakita ni Simon kung paano tumawa si Misha ng magaan sa lalaking kasama niya. Kaya naman, hindi namamalaya ni Simon na nakararami na siya ng naiinom. Ang mga mata ni Misha ay kumikislap at ang tono ng kanyang tawa ay nagsisimula ng magdulot ng init sa dibdib ni Simon. Dati, hindi ito mahalaga sa kanya. Hindi siya magpapakita ng pagkabahala. Pero ngayong naroroon siya, naramdaman ni Simon ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Selos. Nagsiselos siya. Ngunit para kay Misha ay kaibigan lamang si Vince sa kanya. Ang selos na iyon ay tulad ng isang matalim na punyal na siyang tumatarak sa kaniyang puso. Nagiiwan ng kirot sa bawat galaw. Habang nanonood siya mula sa malayo, naging malinaw ang sinisigaw ng kaniyang puso. Nais niyang maging tapat. Kung gaano kahalaga si Misha sa kanya.
Ngunit nagdadalawang isip siya. Natatakot sa kung anong magiging reaksyon ni Mesha. Nais niyang kumawala mula sa mga tanikala ng kaniyang pagkatao. Ang imahe ng isang tigasing lalaki na hindi kailanman magkakaroon ng ganoong emosyon para sa isang transgender woman. Hanggang ngayon ay naalala pa rin niya ang lambot ng mga labi ni Mesha. Pagdating ng gabi, hindi alam ni Simon kung bakit hinintay niya si Mesha sa tindahan kung saan sila madalas na bumili sa tuwing nauubusan ng stock sa kanilang apartment. Nakita niyang bumaba sa isang magarang sasakyan si Mesha at pinagbuksan pa ito ng lalaki. Nang makapagpaalam si Mesha kay Vince, ay natuwa siya dahil nga kahit papaano ay naliligaw ang isip ni Mesha sa ibang bagay kaysa sa sakit na hatid ni Simon. Habang naglalakad sila pa uwi, hindi nakayanan ni Simon sa gitna ng katahimikan. Hinawakan niya ang braso ni Mesha na siya namang nagpatigil sa mga hakbang nito at nagulat sa biglaang pagsulpot ni Simon. Misha, Nagsimula si Simon. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. meron akong gustong aminin. Gusto ko sanang sabihin ito nung una pa. Pero takot na takot ako. Mukhang dahil sa epekto ng alak, kaya walang paligoy-ligoy ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Simon. Tumigil si Mesha. Ang kanyang mga mata ay tumaas kay Simon. Hindi mapigilang magtanong sa binata. Ano yun, Simon? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Simon bago siya nagpatuloy. Alam ko, hindi ko dapat iparamdam sa'yo ito. Pero nararamdaman ko. Nararamdaman ko na. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko kayang makita kang masaya sa ibang tao. Halos lumuwa sa gulat ang mga mata ni Mesha dahil sa walang paligoy-ligoy na pag-amin nito. Ngumiti si Mesha, pero hindi ito ang ngiti ng kasiyahan. Ang ngiti niya ay tila may konting pag-aalinlangan. So, ibig sabihin, nagsiselos ka? Oo, nagsiselos ako. Pero hindi ko alam kung tama ba yun. Langya naman kasi. Hindi ko naman kasalanang mabaliw sa'yo. Sa mga labi mo na hanggang sa panaginip ay dala-dala ko. Tumingin si Misha sa kanya at sa mata ng lalaki ay nakatagpo siya ng isang katotohanang hindi na kayang itago. Ang takot na matagal nang pinipigilan at ang hindi pagkakatanggap sa sarili. Simon, ang dami nang nangyari. Hindi ko rin alam kung saan tayo patungo pero tumigil siya at nilapitan si Simon. Bakit hindi natin subukan na maging totoo sa isa't isa? Ang sabi ni Vince, kung talagang gusto kita, dapat hindi ako matakot na ipahayag yun sa'yo. Pangit naman ang pangalan ng lalaki mo. Hoy, kaibigan ko yun! Nakita niya ang pag-asim ng mukha ni Simon dahil sa sinabi niya. Nakita ko kayo kanina. Nagde-date. Ako ang gusto mo. Tapos sa iba kang umingiti. Aba ayos. Hindi alam ni Misha subalit pakaramdam niya ang napakabilis na pangyayari sa kanila ngayon ni Simon lalo't kung tutuusin ay pareha silang may ibang kinakausap. Kamusta si Biana? Nobya mo yun, no? Diba? Narinig niya ang pagtawa ni Simon. Hiwalay na kami. 4 na araw na. Hindi kita makalimutan eh. Parang kasalanan ko pa. Ikaw nga ang unang nanghalik ng gabing yun. Misha, subukan natin. Sigurado na si Simon. Si Misha ang nais niya. Wala na siyang pakialam sa sasabihin ng iba o kung bumaliko na siya sa kanyang pananaw. Wala na ring pakialam kung ano ang naghihintay sa kanyang buhay oras na manumbalik ang kanyang alaala. Ayaw na niyang magpanggap pa na hindi si Misha ang sinisigaw ng kanyang itlog. Ng kanyang puso. Subukan lang natin. Huwag ka nang umapela. Ako na to. Oh. Mahiya ka naman kung tatanggi ka pa sa blessings. Sinuntok ni Misha si Simon. Sa totoo lang, ay hindi naman sila nagde-date ni Vince. Inamin niya sa lalaki na may iba siyang nagugustuhan at nirespeto siya ni Vince. Imbes na isang malalim na relasyon ang mangyari sa kanilang dalawa, ay nakatagpo si Misha ng kaibigan sa piling ni Vince. Nang makapasok ay nagulat si Misha nang hatakin siya ni Simon sa kwarto nito kaya kinabahan siya. Hoy, baliw ka! Ang bilis mo naman! Hindi pa nga tayo nagsasabi ng I love you sa isa't isa. Ikakawa mo na agad ako? Alam mo, bastos ka talaga, Misha. Hindi ba pwedeng hatakin ang nobya ko sa kwarto ko? Ipapakilala lang kita sa kama ko. Nobya mo? Hindi pa nga kita sinasagot. Ay, ganyan tayo eh. Porke wala akong kotse.
Napailing na lamang ng ulo si Misha bago dahan-dahan na nahiga sa kama ni Simon. Paghirapan mo naman ang transgender na to, tigasing Simon. Narinig niya ang malakas na tawa ni Simon, kaya natawa rin si Misha. Para tayong teenager. Sira ulo. Sa unang pagkakataon, sa nakalipas na mga linggo ay gumaan ang loob ni Misha. Si Simon na mismo ang lumapit sa kanya at umamin na nagseselos ito kay Vince. Ayaw nang magpaligoy-ligoy pa ni Misha. Misha, mahal kita. Halos maniga sa kanyang kinahihigaan si Misha, ngunit di naglaon ay napapikit nang maramdaman niyang niyakap siya ni Simon mula sa likuran. Napapikit siya at pilit na dinama ang mahigpit na yakap ng binata. Wala na akong pakialam. Kung hindi na ako nakakaalala pa. Nais kong manatili sa tabi mo. At sa gabing iyon, habang ang kanilang mga kaluluwa ay nagsimulang magtagpo sa ilalim ng buwan, natutunan nilang hindi lahat ng nararamdaman ay kayang itago magpakailanman. Gusto ko nang nakapatay ang ilaw, Simon. Kinabahan si Misha, lalo pat ito ang unang beses niya. Kung hindi ka pa handa, huwag na lamang natin gawin, Misha. Gusto kong subukan. Nang mailabas ni Simon ang sandata ay halos malaglag ang panga ni Misha. Sandata ba yan ni Huda, Simon? Imbes na sagutin siya ni Simon ay malakas lamang itong tumawa. OA ka naman. Nang gabing iyon ay hinayaan nila ang init ng isa't isa na lamunin ang kanilang pagnanasa. Nakita ni Misha na titig si Simon sa kisame at malayo ang iniisip. Nandidiri ka ba? Nalipat ang tingin ni Simon sa kanya. Naramdaman ni Misha ang paghawak ni Simon sa kanyang pisngi. Nakakabilib naman ang doktor mo, Misha. Masigit pala kahit nagawa. Pero, hindi ba dapat wala na kayong hymen? Bakit may nararamdaman akong tila napupunit? Napalunok si Misha sa tanong ni Simon. Hindi alam kung bubuksan ang topic kung saan aaminin niya na hindi naman talaga siya transgender, kundi tunay talagang babae. Magsasalita na sana si Misha nang maunahan na siya ni Simon. Baka ito lang din ang unang beses mo makipagtalik. Meron siguro kayong parang sobrang balat. Hayaan mo na ang tanong kong yun. Ibinao ni Simon. Ang mukha niya sa pagitan ng leeg ni Misha ngunit ang isip niya ay tila pinapatay siya. Ang lambot ng katawan ni Misha. Katawan ng isang tunay na babae. Sigurado si Simon doon. May malalaman din itong dibdib. Hindi talaga gawa lamang. 3 buwan ang nakalipas mula nang magbukas ng pinto si Simon sa kanyang nararamdaman para kay Misha. Sa mga unang linggo, puno ng takot at pangamba ang kanyang puso. Nag-aalangan kung paano haharapin ang isang relasyon na hindi pa niya kayang tanggapin ng buo. Isa pang dumagdag sa agam-agam niya ay ang katotohanan kung babae nga ba talaga si Misha. Unti-unti ay nararamdaman niyang bumabalik na ang kanyang alaala dahil panay ang sakit ng kanyang ulo habang may mga alaala sa isip niyang putol-putol. Subalit si Misha, ang binigyan niya ng buong atensyon. Ang mga maliliit na kilos ni Simon ay nagsimulang magbukas ng isang bagong daan. Hindi siya marunong magpakita ng pagmamahal sa paraang inaasahan ng nakararami. Ngunit sa bawat salita na hindi niya masabi, idinadaan na lamang niya iyon sa gawa katulad ng isang tamis ng ngiti, isang panandaliang hawak sa kamay ni Misha o isang tingin na nagmumutawi ng nararamdaman niya kay Misha. Samantalang si Misha naman ay masayahing tinitingnan si Simon. May sarili ring pinagdadaanan. Ngunit hindi na magtatagal. Dumating ang araw ng monthsary ng kanilang relasyon. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Alam niyang darating si Simon sa araw na iyon. Alam niyang magdadala ito ng tsokolate. Ang paborito niyang uri ng tsokolate. At nang dumaan ang hapon, nagtagpo ang kanilang mga mata sa harap ng paborito nilang karinderya. Parehas na galing sa trabaho. Si Simon, isang bitin ng ngiti sa labi, ay may dalang isang maliit na kahon ng tsokolate at isang bouquet ng mga bulaklak. Happy mansari, mahal ko. Bungad ni Simon habang abot ang mga kamay niya kay Misha. Pagkamat may ngiti sa mga labi ni Misha, ay medyo nag-aalangan. Hindi niya na iwasang magtanong. Bakit ang sweet mo naman yata ngayon? Matagal na akong matamis. Pinapak mo na nga ako tuwing gabi. Tinampal ni Misha ang dibdib ni Simon dahil sa kahalayan nitong saad. At doon sa simpleng pagsasama ng dalawang puso sa gitna ng mga bulaklak at tsokolate, nagsimula ang isang pagmamahala na punong-puno ng tamis. Isang simula at ng pagbuo ng bagong mundo para sa kanila. Nang minsan maiwan si Simon sa kanilang apartment, isinagawa niya ang plano na mag-imbestiga kay Misha. Tuwing gabi kapag sila ay nagtatalik ay mayroon itong iniinom na alam niyang pills.
Sigurado siyang may inililihim sa kanya si Mesha. Nag-search siya sa internet tungkol sa mga transgender woman at ano ang pakiramdam ng una nitong pakikipagtalik. Sigurado talaga siyang babae ang pakiramdam ng katawan ng nobya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Misha. Agad na sumalubong sa kanya ang amoy ng pabango. Mga pabango na madalas niyang makita kay Misha. Tila ba siya ay pumasok sa isang mundo na hindi niya pa nasusuri. Bago pa man siya magpatuloy sa pagpapasya kung tatapusin ba niya ang pagtuklas, nakita niya ang mga gamit na walang alinlangan na pambabae. Mga pabango sa ibabaw ng lamesa, makukulay na mga makeup kit, mga sapatos na matataas ang takong at ilang damit na tila hindi magkasya sa isang tipikal na lalaki. Lalong-lalo na ang iilang mga sanitary napkins na sinusuot lamang ng babae tuwing may dalaw. Habang naglalakad siya sa loob ng kwarto, napansin niya ang ilang mga larawan sa dingding. Ang mga larawan na ito ay hindi may paliwanag. Ang unang larawan na tumama sa kanyang paningin ay ang larawan ni Misha noong siya'y bata pa. Sigurado siyang si Misha ito, lalo pat hawig nito ng kanyang nobya. Ang bata sa larawan ay may maikling buhok, nakatayo sa tabi ng kanyang pamilya. Sa likod ng larawan, may nakasulat na Misha de la Cruz, anak ni Linda at Thomas de la Cruz. May halong kalituhan ang nararamdaman ni Simon. Misha de la Cruz? Hindi ba't ito ang pangalan ng babaeng nagpakilala sa kanya bilang Misha Asuncion? Hindi naman magbababago ng katawan ng 15 years old na babae, lalo pat masyado pa itong bata. Senyales na babae nga talaga si Misha. Habang patuloy siyang lumilinga, natuklasan niya ang isang garapon na itinatago sa ilalim ng lamesa. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob ng garapon ay may mga lumang dyaryo. Mga clipping na mga balita na mukhang napagtaguan sa loob ng mga buwan. Isa sa mga dyaryo ang nahulog mula sa garapon. Nasa itaas ng artikulo ang pamagat. Mysterious jewelry heist suspect identified as Misha de la Cruz. Nagulat si Simon sa nakita niyang headline. Nakalagay sa ilalim ng artikulo ang isang larawan ng isang babaeng may maikling buhok. Si Misha. Simpleng si Misha. Walang kahit na anong kolorete sa mukha. Nakalagay ang pangalan at ang detalye ng insidente, kung saan ang suspect ay pinaghihinalaan sa isang jewelry store robbery. Dating empleyado ng store na tumangay ng di kumulang 4 na milyon na halaga ng pera't alahas na nangyari 1 taon na ang nakakaraan. Tinutukoy ng balita ang pangalan ni Mesha bilang isa sa mga suspect, ngunit hindi pa ito nahuli sa mga aksyon na ginawa. Ang puso ni Simon ay parang binangungot sa sandaling iyon. Ang mga piraso ng impormasyon na tinatago ni Mesha, ang babae na iniwasan niyang makilala ng buo, na tila napakamaingat sa kanyang mga lihim, ay may isang nakatagong nakaraan. Isang nakatagong pagkatao na hindi alam ni Simon. At higit pa roon, ay may mga tanong na hindi nasasagot. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit itinatago ni Mesha ang mga lihim na ito? Habang patuloy na pinagmamasdan ni Simon ang mga larawan ni Mesha sa kanyang kabataan, nakaramdam siya ng malalim na sakit at kalituhan. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga bagay na nakita ng hindi na kayang baliwalain. Hindi na ito isang simpleng relasyon o pagkakaibigan. Malalim na ang pagmamahalan nila ni Mesha. Mahal na niya si Mesha. Ngunit bago pa man siya makaalis sa kwarto nito, narinig niyang bumukas ang pinto ng kwarto at nakita niyang pumasok si Mesha. Simon, ano ginagawa mo rito? Tinutok ni Simon ang mga mata niya kay Mesha. Ano ang mga ito, Misha? Ano ang ibig sabihin ng mga ito? Si Mesha ay nag-iwas ng tingin, nag-aalangan sa mga susunod na sasabihin. Simon, may mga bagay sa nakaraan ako na hindi ko pa kayang aminin sa'yo. Alam kong maguguluhan ka, pero masakit ang mga ito para sa akin. Masakit aminin. Hindi pa ako handang ipaalam. At sa sandaling iyon, sa harap ng lahat ng mga natagpo ang lihim, si Simon ay nakatayo. Hindi alam kung paano tatanggapin ang bagong anyo ni Mesha. Kriminal si Mesha. Iyon ang malinaw sa kanyang isipan. Nakatayo lamang sa harap niya si Mesha. Hindi na nag-iwas ng tingin. Ang mga mata ni Simon ay naglalakbay sa paligid ng kwarto. Patuloy na pinipilit mahanap ang tamang mga salita. Ngunit ang utak niya ay napuno ng tanong. Jewelry store.
Si Misha ang pangunahing sospek sa isang krimen na kinakasangkutan ng isang jewelry heist. Ngunit, sa isang iglap, ang pamilyar na pangalan ng jewelry store ay nagbalik sa kanyang alaala. At sa kabila ng lahat ng pagkalito, ang imahe ng isang pamilyar na lugar ay unti-unting nagbabalik sa kanyang isipan. Ang aksidente, kung paano siya na-aksidente. Napahawak si Simon sa kanyang ulo. Ang alingawngaw ng boses ng kanyang uncle sa kanyang isipan ay dumaan sa kanyang tainga. Naglakbay ang mga imahe sa kanyang alaala. Mga pader ng isang matandang jewelry store. Mga alahas na kumikislap sa ilalim ng mga ilaw at ang isang mukha. Ang mukha ng kanyang Uncle Timothy na inaangkin ang kanilang jewelry shop. Si Simon ang nawawalang tagapagmana ng isa sa malaking pamilya ng mga alahas. Ang mga mata ni Simon ay dumapo kay Misha at sa isang saglit ng kaliwanagan, napagtanto niyang ito ang piraso ng misteryo na hindi niya kayang takpan pa. Misha, ako si Knight Clemente. Ako ang anak ng jewelry store na pinagnakawan mo. Malalaki ang matang saad ni Simon, kaya halos manlamig si Mesha dahil sa pinagtapat ni Simon. Muling nanumbalik ang trauma ni Mesha kung saan ginigipit siya ng mga Clemente noon sa kasalanang wala siyang kasalanang dahilan. Kung bakit siya nagtago upang makatakas sa kalupitan ng mundo. Nakita ni Mesha, napaluhod na si Simon sa sahig at nakahawak na sumasakit nitong ulo. Lalapit na sana si Mesha kay Simon upang tulungan ng mawala nito ng malay nang biglang sa isang iglap na lamang ay pinoposasa na siya ni Vince. Halos malamig si Mesha nang makita si Vince. Misha de la Cruz, ikaw ay inaaresto sa kaso ng pagnanakaw. Saad ni Vince, kasama ang iba pang mga pulis. Kailangan ka namin arestuhin kaugnay sa kaso ng pagnanakaw sa isang jewelry store. Bago pa siya makapagsalita, ang mga pulis ay tinulungan siyang pumasok sa sasakyan. Hindi nagtagal, nahanap na lang niya ang sarili sa loob ng isang madilim na presinto. Ang mga mata ni Mesha ay puno ng takot at pagkalito. Paano nangyari ito? Anong nangyayari sa buhay ko? Hindi alam ni Mesha, ngunit tumagal pa siya ng isang linggo sa presinto. Nag-alala kay Simon kung galit ba ito sa kanya o tuluyan siyang iiwan matapos malaman kung sino ba talaga siya. Doon sa loob ng kwarto ng presinto, bumukas ang pinto at pumasok si Vince. Mesha's eyes widened in disbelief. Vince, ang kaibigang nakilala niya noong mga nakaraang buwan, ay hindi isang simpleng tao. Isang pulis pala. Matagal na pala siyang hinahanap at hindi siya nakaligtas sa mga lihim na nakapaloob sa kanyang nakaraan. Nais namin sabihin mo ang panig mo, Miss de la Cruz. Mahinang saad ni Vince. Mula sa kabilang kwarto ay nakikinig ang mga owner ng jewelry store. Hindi yun alam ni Mesha. Pumayag lamang ang mag-asawang Clemente, lalo pat dumating na lamang ang anak nilang si Knight, na akala nila ay nasa bakasyon ayon mula sa kapatid ng ina ni Knight. Lalo pat isa itong rebelde sa kanila at sinabing iaatras ang kaso sa nobya nitong si Misha de la Cruz. Maniniwala ba kayo kung sasabihin kong wala akong kasalanan? Napangisi si Knight o mas kilalang Simon nang marinig ang sinabi ng kanyang nobya. Ma'am, ang kapatid mo si Timothy ang nag-set up kay Misha upang lumabas na siya ang nagnakaw ng mga alahas sa jewelry store. Ano namang laban ni Misha ron? Sigurado akong siya ang bumangga sa kotse ko ng gabing napadpad ako sa baryo kung saan nagtatago si Misha dahil sa ginigipit nyo. Wala akong maalala hanggang sa bigla na lamang may pulis na pumasok sa apartment namin. Malamig na saad ni Simon. Napagtagpi-tagpi ang mga pangyayari. Umiiyak na si Mesha at naririnig nila ang paulit-ulit nitong paghingi ng tawad. Sinabi ko na ma'am, ginawa yun ni Uncle Timothy upang magkagulo sa store at mabaling doon ang atensyon nyo. Nang tangkain niyang wakasan ang buhay ko, balak niyang mawala ako sa landas niya upang siya ang makakuha ng jewelry store na minana niyo pa kay Lolo. Talaga bang nobya mo ang batang yan, Knight? Tanong ng ama ni Simon. Malamang. Opo. Masyado ba siya maganda para sa akin? Narinig ni Simon ang tawa ng mga magulang. Kung ganon, kailangan muna nating palabasin na naipakulong na si Misha de la Cruz at hindi ka pa rin nahahanap. Anak, upang umusad ang kaso kay Timothy. Mahinang saad ng ina at hindi pa rin makapaniwalang magagawa yon ng kapatid sa kanya. Sinasabi niyo bang
magpakalayo-layo muna kami ni Misha? Tumango ang mag-asawang Clemente. Hindi ko hahayaan pang masaktan ka ni Timothy, anak. Ngayon pa lamang, nagbabalik ang loob mo sa amin ng daddy mo. Kung totoo ngang walang kasalanan ng nobya mo, hahayaan kong magsama na muna kayo hanggang sa inaayos namin ang kasong to. Paliwanag ng ina, kaya agad namang bumayag si Simon. Nang payagan na ng mga pulis na pumasok sa silid kung nasaan si Mesha, ay nagpanggap si Simon na walang emosyong tumingin kay Mesha. Nang magtama ang paningin nilang dalawa, ay nakita niya kung paano nakahinga ng maluwag si Mesha nang makita siya. Simon, Knight Clemente. Yun ang pangalan ko. Ikaw, sino ka ba talaga? napayoko si Mesha dahil sa lamig ng pagkakatanong sa kanya ni Simon. Hindi na ito Simon na inibig niya. Ibang-iba na ito at halatang galit na galit sa kanya. Sumagot ka! Mesha de la Cruz. Misha de la Cruz. Isang magnanakaw na nagpanggap na transgender woman at nag-uto ng tigasing lalaki. Nag-angat naman ang tingin si Mesha dahil sa sinabi ni Simon. Sunod-sunod na bumagsak ang mga luha sa mga mata ni Mesha. Maniwala ka. Hindi ako nagnakaw ni isang alahas o pera sa jewelry store niyo. Simon, Knight, hindi ako ganong klaseng babae. Nagpanggap akong transgender woman upang magtago lalo pat hinuhuli ako ng sa salang hindi ko namang nagawa. Paano ko namang aminin sa'yo? Natatakot lamang ako. Titig na titig si Simon kay Mesha na umiiyak sa kanyang harapan. Hindi kalaunan ay naupo siya sa harapan ng kanyang nobya. Saang bansa mo ba nais na pumunta? Nangunot bigla ang noo ni Mesha dahil sa katanungan ni Simon sa kanya. Hindi niya alam kung nagpipigil ba ito ng tao o hindi. Simon, ayoko makulong. Umiiyak na nagpakaawa si Mesha kay Simon. Misha, makukulong ka. Sa ayaw o sa gusto mo, makukulong ka. Ang presinto ay tila isang malamlam na lugar para kay Mesha, na noon ay nakaupo sa isang maliit na upuan sa isang sulok ng silid. Hindi niya makapaniwala sa kabila ng lahat ng mga tanong at pagsubok na inabot niya, nandoon siya sa isang lugar na puno ng nakaraan. Puno ng takot at sakit, isang silid na puno ng tanong. At ang tanging taong kayang magbigay ng sagot ay si Simon, ang lalaki na magbabago sa kanyang buhay. Si Mesha na may mga luha sa mga mata ay hindi kayang magtakip na mga nararamdaman. Lahat ng mga sikretong nais niyang burahin mula sa kanyang puso ay unti-unting muling umusbong. Sa ngayon ay hindi niya na kayang pigilan pa. Simon, bulong ni Mesha, ang boses ay mahina, puno ng sakit at lungkot. Alam ko na hindi ko na kayang itago pa. Mahal kita, oo. Tunay ang pagmamahal ko sa'yo. Yun ang hindi ko kayang pikein. Noong una hindi ko rin alam kung anong nararamdaman ko. Pero ang puso ko, Simon, hindi ko na kayang kontrolin. Kung makukulong man ako, at least nasabi ko ng tunay na nararamdaman ko. Nagulat si Simon sa narinig. Ang mga salita ni Misha ay parang tinadtad ang kanyang puso. Hindi niya alam kung paano magsisimula o kung anong mararamdaman. Ang pag-ibig ni Misha ay isang lihim na hindi niya inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng nararamdaman ni Simon, isang sutil na ngiti ang sumilip sa kanyang labi. Misha, Sabi niya, ang tinig ay mabagsik pero may halong kalungkutan. ang kasalanan mo. Hindi mo kayang itama. Sinadyang pinano ni Simon nang lamigin ang kanyang pagkakasabi. Pero may isang bagay na hindi mo kayang maiwasan. Naglakad siya papalapit kay Mesha. Ang tingin ay malamig ngunit may bakas ng kirot. Ang kaparusahan mo, Misha de la Cruz, ay hindi ang pagkuha ng 4 na milyong halaga ng alahas sa jewelry shop na magiging sayo rin naman. Hindi ang pagkakulong. Ang kaparusahan mo ay ako. Naguguluhan si Mesha. Anong ibig mo sabihin? Si Simon ay mas lumapit kay Mesha. Ang mukha niya ay nagsimula ng mag-iba. Mula sa galit, patungo sa isang malalim na pag-unawa. Ang tunay na kasalanan mo, Misha, ay ang pagpapanggap mo. Iniiwasan mong aminin sa sarili mo kung ano tayo. Ang iyong kaparusahan ay ang makulong sa aking puso. Dahil simula ngayon, ikaw ang magiging bilanggo ng aking pagmamahal. Hindi mo na kayang lumabas. Kasi ako na to. Ang mga salita ni Simon ay tulad ng isang matalim na patalim na tumutusok sa dibdib ni Mesha.
Ang mga mata niya ay puno ng pagkalito at takot. Ngunit sabay na may nararamdamang saya na hindi niya kayang ipaliwanag. Simon, hindi ko kayang mawala ka. Maluhaluhang sabi ni Mesha. Pero hindi ko alam kung paano ko ba mapapatawad ang sarili ko. Si Simon ay huminga ng malalim at itinaas ang kaniyang kamay. Tinapik ang kanyang pisngi. Hindi mo kailangang maghanap ng dahilan para magpatawad, Misha. Wala nang ibang dahilan, kundi ang pagmamahal na nagbabalik sa atin sa ngayon. Ang ating mga kasalanan ay bahagi ng ating pagiging buo at hindi mo na kailangang palitan ang nakaraan. Ang lahat ng iyon ay bahagi ng pagmamahal na hindi natin kayang takasan. Sabi ko na babae ka eh. Hindi ako pwede magkamali. At sa mga salitang iyon, si Mesha ay tumulo ang mga luha. Hindi dahil sa sakit, kundi sa isang pakaramdam ng pag-asa na may kasamang kasiyahan. Ang pagnanais na magkapatawaran. At ang hindi inaasahang pag-ibig ay sumikbo sa pagitan nilang dalawa. Si Simon ay lumuhod sa harap ni Mesha. Ang mga mata ay puno ng damdamin. Misha, kung may isang bagay man akong nais, ito ay ikaw. At hindi mo na kayang takasan ang aking puso. Kahit gaano pa subukang kumalabit sa mundo ng kasalanan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang init ng kanilang mga damdamin ay naglalakbay sa hangin. Sa wakas, napagtanto ni Misha na sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan, wala nang iba pang mas mahalaga kundi ang pagmamahal nila sa isa't isa. Hindi na niya kayang iwasan ang kanyang tunay na damdamin. Kung ito ang magiging buhay ko, ang makulong sa iyong puso, hindi ko nahahanapin pa ang kalayaan. Buong-buo ang puso ni Misha nang bigkasin ng mga katagang yun. Nagtagpo ang kanilang mga labi, hindi bilang dalawang tao na nagkasala, kundi bilang dalawang pusong handang magbayad at magsimula ng isang bagong buhay. Sa presinto, sa harap ng lahat ng mga pagkatalo at pagkakamali, natutunan nilang pareho. Ang tunay na pagkatalo ay hindi ang pagkawala ng kalayaan, kundi ang paglimos ng pag-ibig na hindi kayang talikuran. At sa mga sandaling iyon, ang presinto ay naging lugar kung saan ang kanilang mga puso ay natutong magtagpo at magpatawad. Hindi na nila kailangan pang magsalita pa. Ang puso nila ang nagsabi ng lahat. Ako si Mesha de la Cruz Clemente. Ang dating pinagnakawan ko raw ng 4 na milyong halaga ng alahas ay pagmamay-ari ng asawa ko. Ang jewelry store na sumira ng pangarap ko ay isa rin palang daan para makamit ko ang pinakamahalagang kayamanan, ang tigasin kong si Simon.